Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan po natin yung salitang osas na ang kulugan nito ay once saved, always saved. Yung ba talaga ay aral at turo ni Kristo? Kaya't halika alamin natin nang sa ganon, malaman natin ang katotohanan kung ito ba'y aral at turo ni Kristo o hindi. Halika, tuklasin natin. Mga kapatid, magkakaroon po tayo ng discussion dito po sa mga sulat ni Juan sa 5:24. Basahin natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Alam niyo po mga kapatid, para hindi tayo magkaroon po ng confusion, kasi po sa talatang ito, maraming mga pastor ang nagpapaliwanag na kung saan ay iniiba yung diwa dito sa talatang ito. Kaya bibigyan po natin ng reaksyon. Pakinggan natin, may nagpaliwanag patungkol po dito sa Juan 5:24. Alam niyo po, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoon Kristo. Ito po ay sinulat ni Juan. Para maintindihan natin, ipapaliwanag ko po sa inyo. Pero bago yon, mag-react po muna tayo sa mga nagpapaliwanag. Tingnan po ninyo, inilalayo ang inyong diwa sa tamang pangunawa sa talatang ito. Pakinggan ninyo ang mga pastor na ito na nagpapaliwanag na kung saan ay mailayo ang inyong pangunawa sa tamang diwa na binabasa. Pakinggan ninyo. Isa pa, once save, always save uli, John 5:24. Sulat nyo John 5:24. Pag-usapan natin kung ano yan. Sabi rito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa akin at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip inilipat na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Kaya kapag namatay ka wag naman sana, kung namatay ka at nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa judgment. Diretso ka na ng langit. Diretso ka na kagad sa mansyon mo. Mga kapatid, gusto ko pong magkaroon kayo ng pangunawa sa mga nangangaral at nagtuturong ito. Alam niyo po, ang aral at turo itong taong ito, hindi aral at turo ni Kristo. Yung sinasabi niya kapag daw ikaw ay sumampalataya at namatay, diretso ka ng langit. Pasok ka na daw doon sa mansyon mo. Yung ba ang itinuturo ni Kristo? Tingnan natin ang sinasabi ni Kristo. Hindi po ganan. Hindi ganyan ang itinuturo ni Kristo. Kanyang itinuturo pag daw namatay, diretso ng langit. Tingnan natin sa mga pamaraan ni Kristo. Ito po, sa mga sulat ni Juan 14:2, ang nagsasalita dito ang ating Panginoong Hesus. Ito po mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na yung pastor na yon mali ang aral niya. Tingnan nyo po sa aral ni Kristo. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ito po yung sinasabi po na mansyon. Kasi po yung ibang version po, ito ay tahanan, o bahay ng aking ama, o mansyon, iisa po yon. Pero ang kanyang sinasabi, pag daw namatay na, diretso na sa langit, diretso ka na sa mansyon. Pero ito ipapaliwanag sa atin ni Jesucristo ang tamang aral. Ito ang tamang aral, pakinggan po ninyo. Ulitin ko po, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang tanong, ipinaghahanda pa ba? Opo, kasi nga po, dahil para may materhan tayo, kaya ipinaghahanda. Tuloy natin sa verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo man ay dumuon. So malinaw itong talatang ito. Babalik si Kristo, pariritong muli. Basahin natin sa ibang salin. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar o ng mansyon, yung sinasabi niya, babalik po ang ating Panginoon Kristo at isasama yung mananampalataya. Sabi ni Jesus, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. So malinaw po. Pero ang taong itong pastor na ito, iniligaw kayo. Pag namatay ka raw, diretso ng langit, diretso ka na sa mansyon. Pero ang sabi ni Kristo, iba. Babalik muna si Kristo para sunduin. O, di ba? So, nailigaw na kayo sa kanyang mga aral. Muli natin balikan nga ang kanyang mga pinagsasabi para hindi kayo maday at maloko ng taong ito. Muli nating pakinggan. Kaya kapag namatay ka wag naman sana, kung namatay ka at nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa judgment. Diretso ka na ng langit. Diretso ka na kagad sa mansyon mo. Yun, di ba? Napansin niyo?
Diretso ka na sa langit, diretso ka na sa mansyon mo. O, malinaw po ba? O, malabong malabo ang kanyang turo. Ang malinaw ay ito. Di ba? Ang malinaw ay ito sa mga aral at turo ni Kristo. Ipinaghahanda pa at babalik si Kristo. Yan o, babalik ako at isasama kayo. Yung mga taong mananampalataya. Pero ito, sa turo ng pastor na ito, paniwalaan nyo siya. Ay, kayo din na mapapahamak kasama niya. Kaya tayo, nasa aral at turo ni Kristo, yan po, babalik po siya. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Abay, may pagdadalhan ka muna. Napag-aralan po natin ito sa mga aklat po ni Lucas. Meron ka po munang pagpapahingahan ng iyong kaluluwa at espiritu. At pagbalik ni Kristo, kaya nga bubuhayin muli. Ang kanya, ang paliwanag ay pag namatay, diretso na. Ibig sabihin, hindi mo na pakikinggan ang sinabi ng mga apostol at ni Jesucristo na mayroong pagkabuhay na muli. O, kung babalikan natin yung talata na kanyang binasa, puntahan natin yung kanyang binasa. Ano ba yung kanyang binasa? Juan 5:24. O, sabi po dito balikan natin. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na wala hanggan. Hindi na siya hatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin po sa talatang ito, hindi naiintindihan niya. Ang kanyang unawa, pag namatay na, diretso na sa langit at may mansyon ka ng titirhan. Pero hindi po ganoon. Yan po ay may pagkabuhay na muli. Kasi po ang kanyang pag-unawa ay nabigyan na daw ng buhay na walang hanggan nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Pero dito, hindi lang po kay Kristo sasampalataya. Ang sinasabi po, kung tayo nakikinig ng kanyang aral at turo, sabi ni Kristo, kailangan tayong sumampalataya sa nagsugo sa kanya. Ang tanong, sino ba ang nagsugo kay Kristo? Di ba't yung Ama? Kailangan natin sampalataya ng Ama. Kasi po, yung kanyang ituturo, kapag daw sumampalataya kay Kristo, forever ka nang ligtas. Yung sinasabi nilang osas, once saved, always saved. Wala pong ganyang aral si Kristo. Katulad po nito, kay Kristo daw sumampalataya, ligtas na forever. Hindi po ganun ang pananampalataya na itinuturo ni Kristo. Si Kristo kapag nagturo, empathy. Ibig sabihin, merong unawa. Kaya dito sabi niya, kailangan nating sumampalataya doon sa nagsugo sa Kanya para mabigyan tayo ng buhay na wala hanggan. Ay di alamin natin sa mga sulat ni Juan 14:1. Iyan po ay para maintindihan natin. O basahin natin. Kailangan natin sumampalataya sa Ama at maging kay Jesucristo. O, di ba? Ito yung ipinapagawa sa atin ni Jesus. Basahin natin. Huwag magalumihanan. Ano yung salita huwag magalumihanan? Huwag kang matakot, huwag mag-alinlangan, huwag kang mangamba. Huwag kang magkaroon ng anumang pagdududa. Yan ang ibig sabihin na huwag magalumihanan ang iyong puso. Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng anumang takot, pangamba, o pag-aalinlangan sa iyong puso. Ang importante, sampalatayanan mo. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Iyan po yung tinuturo ni Kristo. Sasampalataya tayo sa Ama, maging sa Kanya, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang sinasabi po dito sa kanyang binasa. Tingnan po ninyo, ang layo ng kanyang aral at turo. Hindi aral ni Kristo yung kanyang ipinapangaral, mga kapatid. Bakit? Ito, binasa na natin. Ang kanyang mga pangunawa, ang layo. Kaya po mga kapatid, huwag basta-basta maniniwala. Makinig din kayo doon sa mga nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ngayon, ituloy pa ninyo ang kanyang mga pag-aaral at pagtuturo. May kasinungalingan kasi po yan. Kasi po, yan ang mga bulaang mga mangangaral sa panahon natin ngayon. Tandaan po ninyo, mag-ingat kayo sa inyong pakikinig. Unawaan ninyo, kung ang aral na ito ay mula sa tao, tao yan, nangangaral yan, may kasinungalingan, aral ng tao, iba sa aral ni Kristo. Ngayon, ipagpatuloy natin yung kanyang aral at turo para hindi kayo malinglang. Ang ating isasagot sa mga aral at turo ni Kristo, pagkukumparahin natin kung talagang yung kanyang inaaral ay kay Kristo o hindi. Pansinin natin pa. Makinig tayo. Pasalubungin ka kagad ni Kristo at kanyang mga anghel, papasalamatan ka. Dahil pinagkatiwalaan mo siya, papasalamatan ka pa ng Diyos. Napansin po ninyo? Magpapasalamat daw ang Diyos dahil ikaw ay, ay naligtas? Ganon ba?
at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Dapat nga tayo ang magpasalamat dahil bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ipapasok ka doon sa kanyang kaharian. Itong taong ito, binabaliktad ang sitwasyon. Dapat nga tayo ang pasalamat dahil tayo binayayaan ng Diyos na tayo ay maligtas. Magpatuloy po sa pakikinig. Nagtiwala ka sa kanya, kaya ka naligtas. Kaya sabi rito, hindi na siya hatulan, sa halip, inilipat na siya sa buhay na walang hanggan. O ngayon sabihin mo sa akin, paano mo nasabi na nawawala ang kaligtasan? Kung buhay ka pa lang, nailipat na ang buhay mo sa buhay na walang hanggan, ibig sabihin, buhay ka pa lang, namumuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Ganyan ba ang tunay na aral ni Kristo? Ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. No? Bakit sinasabi niya na buhay ka pa raw, namumuhay ka na ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin, natanggap na ba yung buhay na walang hanggan? Hindi pa po. Maliligtas pa ho tayo. Ibig sabihin, tatanggapin pala ang natin ang buhay na walang hanggan. Hindi dito sa mundong ito na sinusukoy niya. Kasi buhay ka pa lang daw, ay namumuhay ka na. May buhay ka ng walang hanggan. Hindi po. Makakaranas pa yan ng kamatayan. Tayong lahat. Hanggat hindi pa dumadating si Kristo. Makakaranas tayo ng kamatayan. At yung kamatayan ngayon, yun nga sinasabi ko kanina, bubuhaying muli. Hindi yata ito naniniwala sa pagkabuhay na muli. Sa unang pagkabuhay na muli, doon tayo hahatulan para bigyan ng buhay na walang hanggan. Balikan nga natin itong binasa natin kanina sa Juan 5:29. Ito, basahin muli natin. Ano? Sa kanyang bersyon na kanyang binabasa, sila'y muling mabubuhay. Kaya mamamatay muna yung mga mananampalataya. Tayo man mananampalataya, kung tayo nakaranas ng bagay na yan, ng kamatayan, ay bubuhayin ka rin sa takdang panahon kung kailan babalik si Kristo. Tapos sinabi po dito, lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, di doon pa lang, magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay ang kanyang paliwanag. Nararanasan na raw dito sa lupa. Balikan nga natin. Ay layo ng kanyang aral at turo, hindi aral ni Kristo po yung kanyang ipinapangaral. Balikan natin po ito. Kung buhay ka pa lang, nailipat na ang buhay mo sa buhay na walang hanggan, ibig sabihin, Ano ba? Buhay ka pa lang daw, nailipat na. Hindi pa nga naililipat dahil wala pa yung pagbabalik ni Kristo at yung pagkabuhay na muli ng mga patay. Hindi pala nito naiintindihan. Kaya nga, yung aral niya, hindi aral ni Kristo yan. Pakinggan pa natin. buhay ka pa lang, namumuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Buhay ka na, namumuhay ka raw sa buhay na walang hanggan. Tanungin mo ang mga sarili ninyo kung ganyan ang inyong pananampalataya. Maging siya, tanungin po ninyo kung may buhay na walang hanggan siya. Ano? Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas tayo kung tayo sasampalataya. Yung salitang maliligtas, ibig sabihin, kakamtan pa lang. Ang kanya, past tense daw, natanggap na. Hindi po ganun. Magpatuloy tayo. Ano masasabi na ikaw ay nawawalang kaligtasan? Kung dito pa lang sa daigdig, nabubuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Dito daw sa daigdig, yan, maling-maling aral niya. Wala po dito ang buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Sa pagpasok mo sa kanyang kaharian, kapag ikay nabigyan ng tahanan. Kaya nga pagbalik ni Kristo, kaya nga maling-mali ang aral niya. Pag daw namatay ang tao, diretso na sa langit, diretso na sa mansyon. Sabi nga ni Kristo, babalik siya, susunduin niya yung mananampalataya na sumusunod, at saka pa lang dadaling ka doon sa mansyon na sinasabi. Di ba't maling aral iyang kanyang pinapaliwanag na yan? Pakinggan pa natin. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano nawawala ang kaligtasan dito? Sinabi na nga, ulitin ko, no? Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Malinaw naman yung sinasabi doon. Kailangan natin muna sumampalataya doon sa nagsugo kay Kristo. Di ba't sa Ama? At saka kay Kristo, yun ang sinasabi ni Juan sa 14:1. Pero ang kanilang pananampalataya kay Jesucristo lamang sumampalataya. Once saved, always saved na daw yun. Di ba? Aral nila yun, hindi yung aral ni Kristo. Pakinggan pa natin. Past tense, meron na. Have eternal life. Yun. Di ba? Lumabas din sa kanyang bibig, past tense. Meron na daw. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, mali ang kanyang pananampalataya kay Kristo lamang. Ang tinuturo ni Kristo sa kanyang mga aral at turo, kailangan sumampalataya sa Ama at sa Anak. Pinapaliwanag ito ni Jesus sa mga sulat ni Juan. English, basahin natin. In English pa. Very verily I say unto you, he hath heard my word and believeth on him that sent me. He hath, past tense, everlasting life.
and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ngayon yung sabihin nyo nawawala ang kaligtasan, sabihin nyo na kulto ang once saved, always saved. Eh ano yan, no? Oh. Ngayon, palalabasin natin na kulto talaga. Siya na rin ang nagsabi sa kanyang mga labi. Makikita natin na talagang kulto ito. Mamaya-maya po, atin lang tapusin yung kanyang mga pagdodoktrina sa kanyang sariling aral. Maliban lang kung titingin kayo sa Old Testament. Hindi totoo ang once saved, always saved pag pumunta kayo ng Old Testament. Yun daw ay wala daw yung once saved, always saved. Pakinggan uli natin ang sinabi niya, no? Hindi totoo ang once saved, always saved pag pumunta kayo ng Old Testament. Pero kung sa New Testament kayo pupunta, kuyog kayo ng mga verse na to. Na totoo ang once saved, always saved. Yun, pinalabas niya na totoo daw yung once saved, always saved. Alam niyo po, para maintindihan natin ang mga bagay na ito, no? Ating kompletuhin yung at isummarize natin yung kanyang ibinigay na talata. 5:24 na kanyang ibinigay, no? Dito sa Juan. Ngayon, ganito po mag-analyze. Muli nating aaralin ito, no? Kasi nabigyan po natin ng paliwanag doon sa kanyang mga videos. Nag-react po tayo at sinuportahan agad natin ang mga salita ng Diyos. Ano po? Katulad po nung sinabi niya na pag daw namatay ang tao, diretso na agad sa langit. At bibigyan ka ng mansyon. Ano? Yun ang sabi niya, di ba? Ngayon, ating i-analyze ang kanyang mga maling aral dito sa kanyang mga ipinapaliwanag na kung saan ay inilalayo ang ating diwa sa tamang diwa dito sa itinuturo ni Kristo. Kasi po itong babasahin natin, si Kristo po ang nagsasalita dito. Aral ni Kristo po yan. Sabi ni Kristo, remember this, pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang kanilang paliwanag, nung sumampalataya daw kay Kristo is dito ang sasampalatayanan yung nagsugo sa Kanya para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Kanya, past tense na, natanggap na nung ikaw'y sumampalataya. Hindi pa nga tayo natuturuan paano sumampalataya. Ibig sabihin, basta ka na lang sumampalataya, may buhay na walang hanggan ka na, ganun ba? Yun ang mga doktrina ng mga ito, yung mga osas na mga yan. Kaya po yung mga osas na yan, once saved, always saved, ilalayo ang inyong pananampalataya sa tamang pananampalataya. Bakit po? Ngayon, ang sabi pa dito, no, hindi nahahatulan. Saan? Ibig sabihin, yung mga taong mananampalataya ay hindi makakaranas ng kahatulan sa impyerno. Ibig sabihin diyan. Kaya sinasabi pa dito, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Inilipat laang po. Ibig sabihin, hindi po matatanggap yung buhay na walang hanggan kasi nga po, hindi pa ipinagkakalob itong buhay na walang hanggan. Matatanggap lang natin ito sa pagkabuhay na muli, sa pagbabalik ni Kristo. Ang kanyang paliwanag ay natanggap na daw. Balikan nga natin yung sinabi niya, no? Gusto ko lang ilinaw yung kanyang sinasabi na kung saan ay past tense natanggap na yung buhay na walang hanggan. Muli natin itong pakinggan. Salubungin ka kagad ni Kristo at kanyang mga anghel, papasalamatan ka. Dahil pinagkatiwalaan mo siya. Papasalamatan ka pa ng Diyos. Dahil nagtiwala ka sa Kanya, kaya ka naligtas. Kaya sabi rito, hindi na siya hatulan, sa halip, inilipat na siya sa buhay na walang hanggan. O ngayon sabihin mo sa akin, paano mo nasabi na nawawala ang kaligtasan? Kung buhay ka pa lang, nainipat na ang buhay mo sa buhay na walang hanggan, ibig sabihin, buhay ka pa lang, namumuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Paano mo masasabi na ikaw ay nawawalang kaligtasan? Kung dito pa lang sa daigdig, nabubuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Ngayon sabihin niyo sa akin, paano nawawala ang kaligtasan dito? Sinabi na nga, ulitin ko, no? Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Past tense, meron na. Have eternal life. English. Napansin po ba ninyo mga kapatid? Past tense, meron na daw, natanggap na mula nung sumampalataya. Maling-mali po yung kanyang aral. Kasi aral niya mula sa kanyang sarili. Hindi aral at turo ni Kristo yung kanyang ipinapaliwanag, mga kapatid. O, di ba? Kaya po dito, ano ba yung ibig sabihin, inilipat siya sa buhay? Ibig sabihin, yung buhay si Kristo. Na dati mong pamumuhay, yung salitang kamatayan, iyan po ay nakay Satanas.
Kaya ikaw ay inilipat, hinango ka na ang dating ang pagmamay-ari ng buhay mo ay si Satanas. Kasi ang sinusunod ng mga taong masasamang ito ay si Satanas. Makamundo po sila. Ating alamin sa mga kasulatan, paano ba nailipat ang tao sa buhay mula doon sa kamatayan? Ibig sabihin, mula doon sa dati mong pamumuhay na makasalanan, nahango ka, inilipat ka sa pamamaraan ni Kristo. We are under the grace of God. Sa pamamahala ni Kristo, yun po ibig sabihin ng grace of God. Sa pamamahala ni Kristo. Basahin natin ito para maintindihan po natin yung ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo sa Epeso, chapter 2, verse 1. Yan. At kayo'y binuhay niya. Tandaan po ninyo. Kahit ba patay, binuhay tayo. Unawain muna natin ito, ha? Ito po ay ibig sabihin dito ay hindi naman talaga tayo patay. Patay tayo dahil sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin po diyan. Muli natin basahin, ha? At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin diyan. Patay ang turing sa atin dahil sa pagsalangsang at dahil na rin sa kasalanan. Ituloy natin sa verse 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Di ba't malalim to? So babasa tayo ng ibang salin para maipaunawa ko po sa inyo. So balik po tayo sa verse 1 at palit po tayo ng ibang salin at basahin natin para maintindihan natin na yung dati mong kalalagayan patay sa Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Basahin natin. Nung una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin. Hindi ka patay literal kundi patay tayo sa harapan ng Diyos dahil ituturing kang patay dahil sa iyong pagsuway at kasalanan. Ngayon, para maintindihan natin, ituloy natin sa verse 2. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Ibig sabihin, kaya itinuturing kang patay, ang iyong pamumuhay ay nakikiisa ka sa mga o nakikiayon ka. Nakikigaya ka sa takbo ng mundong ito. Nakikiuso. Yan. Naku po yung salitang uso. Usong-uso sa mga kabataan. Kung ano yung uso, gaya-gaya. Diba? Yan ang ibig sabihin. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Ano ba yung mga makamundo? Diba? Sari-saring kasalanan po yan. Ibig sabihin, kapag ikay namumuhay sa mundong makasalanan, kung itutuloy natin, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya lahat pala ng gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kasamaan, yung pala'y sakop ni Satanas. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Yan, si Satanas pala ang naghahari. Ito po ho. Ito para maintindihan natin, ang naghahari pala dito ay si Satanas sa mundong ito. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa kanya. Kaya tandaan po ninyo, yung mga taong gumagawa ng kasamaan, ng kasalanan at hindi sumusunod sa Diyos, yung pala ay sakop ni Satanas, pinaghaharian ni Satanas. Malinaw po ba? Ngayon, paano ka maililipat sa buhay yung sinasabi po dito? Balikan po natin yung 24. Ito po ang ibinigay niyang talata. Muli natin balikan. Hindi na siya hatulan sa lip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yung buhay ay si Kristo. Yung kamatayan, si Satanas. Kaya ikaw ay patay kung tawagin. Ibig sabihin, ikaw ay nasa kapahamalaan ni Satanas. Ngayon, para makaalis ka dito sa kapangyarihan ni Satanas, hindi ka na gumagawa ng anumang kasalanan. Diba? Kaya kailangan mong makapag-isa kay Kristo para ikaw ay bagong nilalang. May bagong buhay ka. Yan ang sinasabi sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Mababasa po natin ito sa 2 Korinto 5:17. Basahin natin. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ibig sabihin, hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Hindi ka na gumagawa ng anumang kasamaan. Ibig sabihin,
buhay ka, nasa buhay ka, na kay Kristo ka. Kaya kung ikaw ay wala kay Kristo, patay ka kahit buhay ka kasi gumagawa ka ng kasalanan. Diba? Ipinaunawa ito sa atin. Balikan natin yung Efeso 2:1. Nung una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Yan, tinuturing kang patay ng Diyos dahil sa paggawa mo ng kasalanan. Diba? Dahil gumagawa ka ng kasalanan sa dahil pala ikaw ay sakop ni Satanas. Kontrolado ka ni Satanas. Kasi kung anong pinapagawa ni Satanas, yung ginagawa mo. Kung ano yung ginagawa ni Satanas, puro kasamaan, kasinungalingan, etc. etc. Ngayon, kung ikaw ay hindi nasakop ni Satanas, ay hindi ka na gumagawa ng kasamaan. Diba? Ngayon, para maintindihan pa natin sa verse 3. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. So ganyan po kapag kontrolado ka ni Satanas. Sinusunod mo ang iyong desire na kung saan ay pinasama ni Satanas. Tuloy natin ha. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka pala nakaalis diyan, kasama ka. Kaya nga inilipat ka na sa buhay. Yung sinasabi po dito sa ating binasa. Diba? Kung hindi ka nailipat sa buhay mula sa kamatayan, kasama ka rin sa parusa ng Diyos. O, balikan po natin iyon. Ano? Para maging malinaw po sa atin itong ating binabasa. Efeso 2:2. O, diba? Sakop ka ni Satanas. At sa verse 3, sinasabi dito, kung ganyan ang iyong pamumuhay, na sumusunod ka sa masasamang gawain, hilig ng katawan at pag-iisip, sa kalalagayan nating iyon, kasama rin sana tayong nararapat parusahan ng Diyos, katulad ni Satanas. Kaya ito po, pagdating sa verse 4, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya si Kristo ang tinutukoy dong biyaya ng Diyos. Maliligtas tayo kung tayo susunod sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko lang ilinaw ito, no? Kasi may mababasa tayong ganito. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang pinagkakahulugan dito, ligtas ka na doon sa tinatawag na parusa ng Diyos. Ay hindi niya naiisip nila, iniligtas tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi ang kontekstong ito, kasama po yung verse 2. Yan, nasa verse 5 tayo, no? Balikan natin yung verse 2. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ibig sabihin, ikaw pala ay nasa under ni Satanas, nasa kapahamalaan ka ni Satanas. Kaya pagdating po sa 5, kung hindi dahil kay Kristo, kung hindi ka sumampalataya at sumunod sa Kanya, hindi ka maliligtas. Kaya ikaw ay nailigtas ni Kristo sa kamay ni Satanas. Yan po yun. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Si Kristo ang tinutukoy na biyaya ng Diyos. O, di ba? Kaya tayo naligtas sa kapangyarihan ni Satanas. Ituloy mo lang sa verse 6. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, yung salitang pakikipag-isa kay Kristo, sumasampalataya ka, sumusunod ka kay Kristo. Kaya sinasabi dito, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo. Yan po yun ibig sabihin. Sa kanyang ginawang sa kamatayan, nahango tayo, nadala tayo kung ikay sasampalataya kay Kristo. Pero kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, nasa kapangyarihan ka pa rin ni Satanas. Napakalinaw, di ba? Iyan ang dapat yung malaman. Kaysa dito nagtuturo, ililigaw lang kayo. Samantalang napakalinaw naman binabasa natin, nasa konteksto naman po. O, di ba? Kaya yung bagay na yan, kung itutuloy mo pa, kasi yan, minamali din ang aral na ito. Kung itutuloy mo sa 7 and 8, ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat ng darating na panahon ang hindi mapantayang kasaganaan ng biyaya niya
at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, yun, si Kristo po yung biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Yun ang ibig sabihin. Kaya ikaw ay sumampalataya kay Kristo, iniligtas ka sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi nga, ang ginagawa nila dito sa Efeso 2:8, yan daw ay biyaya ng Diyos, hindi sa inyo. Hindi niya naiintindihan ang buong konteksto, tayo lang pala'y hinango sa kapangyarihan ni Satanas. Yan ang malinaw diyan sa Ephesians 2:8. Kaya sinasabi pa dito sa 9, hindi ito nakasalalay sa mabuting gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Ibig sabihin po dito, no, kahit po ikaw ay magpakabuti at gumagawa ka pa rin ng kasamaan, sakop ka pa rin ni Satanas. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya ibig sabihin, maya pati kayo gumagawa ng mabuti, pero nasa kapangyarihan ka pa rin ni Satanas, ay hindi ka pa rin napapalaya sa kasalanan. Kaya tayo napalaya sa kasalanan, hindi na tayo sumasang-ayon sa tukso ni Satanas. Kaya ang nais ng Diyos, tayo ay umiwas sa gawang masama. Kaya kung ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo, hindi ka nagagawa ng masama, gagawa ka ng mabuti. Kaya kung itutuloy mo sa 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, yun. Kapag ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo Jesus, yan, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Hindi ka na gagawa ng anumang kasalanan, kasamaan. Kasi kung patuloy ka pa rin gumagawa ng kasamaan at kasalanan, nasa sakop ka pa rin ni Satanas. Yan ang ibig sabihin diyan. Kasi nilalabo din itong Ephesians 2:8, 9, and 10. Kaya ang malinaw na sa atin, tayo nilikha ng Diyos, noong tayo nakapag-isa na kay Kristo, hindi na tayo makasalanan. Ang kanilang paliwanag, dahil tayo makasalanan, wala tayong magagawa. Kaya si Kristo na umako ng kasalanan. Totoo nga po yun na si Kristo ang umako ng kasalanan. Pero tayo magbabago. Kaya binayaran ang kasalanan mo, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Iyan po yun. Kaya nga binigyan tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan, hindi ng kasamaan o kasalanan. Dahil ito ang nais ng Diyos o itinalaga ng Diyos na gawin natin. Yan, malinaw po dyan. Yan po ang inyong dapat maintindihan mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Malinaw po ba? Kaya nga muli tayong binuhay na kasama ni Kristo. Yun ang ibig sabihin diyan, nabuhay kang namuli kung ikaw ay nakapag-isa na kay Kristo. Yan po yun, ibig sabihin dito sa 2 Korinto 5:17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, sumusunod ka na sa pamaraan ni Kristo, hindi na sa pamaraan ni Satanas. Malinaw po ba? Na kung saan na ikaw ay naalipin ng kasalanan dahil sa pagsunod mo sa hilig na iyong katawan na kumukontrol sa iyong buhay ay si Satanas. Ngayon, si Jesus na ang kumukontrol sa iyong buhay para gumawa ka ng mabuti. Malinaw po ba? Kaya nga po, mali ang aral ng once saved, always saved na itinuturo ng taong ito. Unang-una, mali yung kanyang paliwanag na kung saan pag namatay daw ang tao, diretso na daw ng langit, muli natin balikan. Kinabibuhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip, inilipat na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Yun agad ang pangunawa niya. Ang pangunawa niya, inilipat daw sa buhay mula sa kamatayan. Tama naman po yun. Kaya nga ipinaliwanag ko sa inyo, yung kamatayang iyon, dahil namumuhay ka sa kasalanan, nailipat ka sa biyaya ng Diyos sa pag-aalaga ni Kristo. Malinaw po ba? O ito pa. Kaya kapag namatay ka, wag naman sana, kung namatay ka at nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa judgment. Hindi na raw haharap sa judgment. Ang tanong ko po sa inyo, pag tayo ba hindi nahaharap sa hukuman ni Kristo, ay di ipapaliwanag sa atin ito ng ating Panginoong Hesus. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, maiintindihan natin ito. Ito po, basahin natin yung sinasabi na daw, hindi na raw haharap sa hukuman ni Kristo. O basahin natin, 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Haharap din pala. Ang pinapaliwanag ng taong ito, ng pastor na ito, hindi na raw haharap sa hukuman ni Kristo.
Samantalang nakasulat naman po, sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. O di ba? Kaya nga mayroong pagkabuhay na muli. Ang kanyang paliwanag hindi na raw haharap. Bibigyan agad ng buhay na wala hanggan. Makakapasok na ng langit at makakapasok doon sa mansion daw. Mali ang aral nito. Di ba? Balikan natin ang aral niya para patunayan natin na mali ang aral niya mula sa kanyang sarili, hindi aral ni Kristo ang kanyang itinuturo. Muli natin balikan ito. Siya sa buhay na mula sa kamatayan. Kaya kapag namatay ka wag naman sana, kung namatay ka at nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa judgment. O, di ba? Hindi na raw haharap sa judgment. Samantalang sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Yun po ay judgment. O, ilipat natin sa English, mga kapatid, para lang maintindihan po natin yan. We must all stand before Christ to judge. Yan. Sa isa pang salin, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Yan, napakalinaw po. May judgment of Christ po na kung saan ay haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Yan po, napakalinaw. Haharap tayo talaga sa hukuman ni Kristo. Sino bang tao itong nangangaral nito? Siguro ang dami nitong nailigaw at napaniwala sa kanyang sariling aral itong Bride of Christ na ito. Alam niyo po, ang ganitong mga nangangaral at tuturo, ililigaw lang talaga kayo sa maling unawa sa banal na kasulatan. Kaya nga po, itong mga taong ito, nangangaral sila, kayo po'y magsiyasat ng mga aral at turo ni Kristo. Ang layo ng mga aral at turo ng taong ito, ng pastor na ito, talagang ililigaw kayo. Pero kung maniniwala kayo sa kanya, ay bahala ho kayo. Ang sa akin ho, na ipaliwanag ko na ho yung side ko na kung saan yung aral at turo ni Kristo, siya lang ang ating pakikinggan at susundin. Malinaw po ba? So, na-summarize na natin yung kanyang itinuturo na ang sinasabi niya kapag daw namatay ang tao ay hindi na raw hahatulan, diretso na sa langit. Pakinggan na uli nga natin to. Diretso ka na ng langit. O, di ba? Diretso na agad daw ng langit. Ano pang gagawin? Diretso ka na kagad sa mansion mo. Oh, diretso na agad sa mansion mo. Hindi po ganyan ang itinuturo ni Kristo. Ang itinuturo ni Kristo, malinaw po doon sa Juan. Para malinaw po, Juan 14:2. Para maintindihan natin, balikan natin yung sinabi po. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko na sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Basahin nga natin sa ibang salin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. O, di ba? Kaya nga sinasabi ni Kristo, totoo yon. Ay kailan ito matatanggap? Sa pagbabalik niya. Sa pagbabalik po niya, sabi po dito sa verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar. Kaya nga, pagbalik niya, wala nga nakakalam kung kailan eh. Kaya tayo rin ay kailangan prepare sa pagbabalik ni Kristo. Sabi dito, babalik ako at isasama kayo. O babalik pa lang ho at isasama tayo. Pero dito ho, pag namatay daw ang tao, sige, paniwalaan nyo siya. Ako, hindi ako maniniwala sa kanyang mga aral. Kasi yung aral niya mula sa kanyang sarili, hindi sa aral ni Kristo. At ito ang paniniwalaan ko. Juan 14:3, mismo si Jesucristo ang nagsasalita, kapag namatay tayo na mayroong pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga aral at turo, babalik siya. Yung mga sumunod sa mga aral at turo ni Kristo, isasama at doon ka pa lang bibigyan ng mansyon o tirahan doon sa langit sa pagbabalik ni Kristo. Okay na po ba yon mga kapatid? Sana naliwanagan po ang lahat. At bago po tapusin ang bidyong ito, nais ko po nang i-mention at i-recognize ang mga bagong subscribers natin. Salamat po kay Luz na kung saan ay nag-subscribe po kayo sa ating channel. So hindi kayo mabibigo, madadagdagan yung kaalaman, karunungan at pangunawa sa mga salita ng Diyos. At kayo po ay aking mini-mention dahil nag-subscribe po kayo dito.
Ano po? So salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Pagpalain po kayo at pati na rin po ang inyong pamilya. At doon po sa mga dati nakasubscribe sa aking channel, panalangin ko po na stay tuned lang po kayo. Ang aking ipinapanalangin sa inyo ay ilayo kayo sa anumang panunukso ni Satanas, panganib, anumang aksidente. Manatili tayo sa biyaya ng Diyos. Ano po? At tanggapin natin ang masaganang pagpapala mula sa Kanya. Okay po mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen.